Alam mo, Jules, since today is Tuesday, may makakapanayam na naman tayo na from Philippine Navy. And this morning nga, mapag-uusapan natin yung kanilang Naval Education and Training. Kaya makakasama natin si Commander Naval Education Training Command, Admiral Jose Renan C. Suarez. Good morning. Good morning, sir. Magandang umaga sa inyo, Carla at Jules. Alright. Okay, so sir, ano po ba talaga yung kumbaga yung main purpose o yung ginagawa ng Naval Education and Training System ng Philippine Navy? Ang Naval Education and Training Command ay ang unit ng Navy na nagbibigay ng edukasyon at nagsasanay sa ating mga mandaragat at mandirigma. Okay, sir. Saan po ba nakabase itong NETC? Sa lahat po ba ng parte ng Pilipinas meron to or may main headquarters po kayo? Kami po ay nakabase sa Naval Station Viovehildo, Gantioque sa San Antonio, Zambales. Ito lang ang isang main educational training institution na nakabase lang sa isang lugar. Okay, so sino-sino naman po bang napapasama sa educational and training system na ito? Napapasama rito ay ang mga candidate officers and sailors, pati na yung mga nag-specialized training, at saka yung nag-a-advance leadership na enlisted personnel at mga opisyal ng Navy at Marines. Okay, sir. Bilang dagdag na kaalaman po sa mga boss natin, sir, no? Pwede po ba natin pahapyaw na ma-historicize kung since kailan po nagsimula itong NETC? Ang NETC ay nagsimula noong pagkatapos pa nung gera at hanggat ngayon ay nag-evolve sa isang malaking command. So, mahaba na yung history niya. Unang-una ay nakabase kami sa Cavite at lumipat dito ngayon sa Zambales. Pagkaalis ng naval base ng Amerikano. Ito ay formerly Naval Communication Stations. Ngayon ay inoccupy na namin ang malawak na lugar na merong 1,000 hektarya. Andito ngayon ang mga main training schools ng Philippine Navy. Okay, so ano-ano po ba yung mga tinuturo at gaano po ba katagal ang ginugugol na oras ng mga estudyante o kayo po na nagtitraining dito sa Naval Education and Training? Sa mga bagong opisyal, mga 1 taon ang training. 1 taon, At sa mga advanced, mga 6 na buwan. Ganon din sa mga bagong enlisted personnel, mga 1 taon din, at mga 6 na buwan din sa mga advanced saka specialization trainees. Okay, sir. Siyempre, Carla, pinag-uusapan natin dito yung training mismo. Siyempre, sa bawat training naman, mahalaga naman talaga dito yung mga kagamitan. At sir, di ba yung mga tinitrain nga po natin dito, yung mga mandaragat at yung mga dirigma natin. Sir, so, kamusta naman po ba yung kalagayan ng mga equipment natin? Sapat po ba siya para sa lahat ng mga tinitrain natin? Ang pinakamahalaga sa training institution ay yung mga classrooms, saka lecture halls, kung saan tinuturuan ang ating mga estudyante. So, sapat ang aming mga classrooms at maganda at maayos ang mga ito. Marami ring ibang kagamitan na ginagamit para sa mga specialization courses at sa mga advanced courses. Meron din kaming bootcamp na tinatawag para sa mga bagong enlisted personnel at mga opisyal. Dito ay sinasanay sila bilang maging sundalo o kaya mandaragat. Okay, sir. Pag-usapan lang po bilisan, sir, no, yung sa mga lecture halls kasi nabanggit nyo nga po yan kanina na bilang bahagi po yan dito ng training. Pangkaraniwan po, ano po ba yung lagi pong pinag-uusapan dito, yung mga topics na talagang tinuturo sa mga trainees natin? We have our main topics, leadership sa mga advanced courses. At saka yung mga specialization, halimbawa sa mga engine men, mga electronics technician, mga electricians mate, mga machinery repairman, damage control men, mga yeomen, storekeeper, disbursing clerk, data processor. So, yun, iba-ibang mga subjects noon. Kaya napakarami ng mga subjects na tinuturo. Depende
doon sa course. Alright, oo. Yeah. Ito kanina napapansin ko, 6 months sa mga advanced and may 1 year na training. So, Yes. ibig sabihin, continuous training po ba to para sa ating mandaragat? Or is this para lang po sa mga bagong pasok na mandaragat sa Philippine Navy? Merong progression yung training. Una yung basic, and then yung specialization, Okay. and then yung leadership, and then advanced leaderships Alright. sa mga enlisted personnel. Sa mga opisyal naman, yung candidate course, and then basic course, then yung advanced course, at later on, meron silang joint course sa armed forces naman. Alright. Okay, sir. Maliban pa po, syempre nabanggit niyo na, sir, yung pinakamandato ng NETC. Naliwanagan na po kami doon. Maliban pa po doon sa pinaka-role po ng NETC, ano-ano po ba iba't ibang mga ginagawang activities ng NETC maliban po sa education and training? Meron kaming mga outreach programs. Okay. Yung aming community na nasa paligid namin, tinutulungan Sa may namin. Zambales po. Yes, sa San Antonio. At meron kaming San Antonio. inaalagaan ng mga indigenous peoples, yung ETA natin. Yes. So, we have constructed a village for them. And then we are taking care of them properly. And then meron din tayong mga environmental programs like tree planting at saka yung environmental cleanup. Pati na rin nagbabranch kami ngayon sa organic farming. And then meron din kaming mga health activities like yung meron kaming mga bloodletting and then medicine lectures as well as mga simple health programs para sa aming mga tao. At meron din kaming motivational recreational programs. We go on mountain hiking as well as adventure biking. And then meron din kaming mga pang world class na training. We have invited Wharton senior professor who teaches us about strategy and management. And then we have tied up with yung UP professors for the conduct of educational seminars. So right now we are also proposing a master in advanced strategic studies which will utilize yung foreign top-notch professors. Wow. And marami rin mga tie-ups kaming ginagawa and hopefully all this will come to fruition in the near future. Alright. Okay, sir, nabanggit niyo po no, na aside from education and training, meron pa kayong mga outreach activities sa Yes, communities, correct. environmental advocacies and all. Yes. Sir, ano po bang kahalagahan dito para mahubog yung kabuuan bilang isang sundalo, bilang parte ng Philippine Navy? Unang-una, ang mga sundalo ay Pilipino. At bilang Pilipino, mayroon kaming obligasyon sa ating bayan at sa ating mga kababayan. At dapat maging modelo kami sa ating mga kapwa Pilipino. So, andun na yung pag-aalaga sa ating environment, andun na yung care for the less fortunate, as well as being concerned with the overall welfare of everyone and all communities. Alright. Oo. Siyempre, meron din mission and vision ng Philippine Navy. So, kayo po, paano nyo po ba nahuhubog ang ating mga mandaragat to, alam nyo, to meet the vision of the Philippine Navy? Unang-una, importante sa tao is yung pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa kapwa. It's about caring and commitment. So, yun ang inuuna namin is yung attitude. And then, as part of yung training namin, we say that yung education goes beyond the classroom. So we teach them how to think, what to think. We teach them how to improve and become better persons. In fact, ang target namin, yung mga estudyante namin should be better than us eventually. Yes, that's right. Alright, sir. Since nabanggit na rin po ni Carla yung about sa vision, no? Sir, Yeah. we heard na meron tong kayong goal, yung Philippine Navy na strong and credible Navy by 2020. So, Yes. so far, sir, lalo na 2014 na ngayon, Yeah. we are 6 years before that year, Yeah, 2020. that's right. Kamusta naman po ba yung developments natin? Sa amin, we are in the human resource or people business. Yes. Ang mga tao ay ang haligi
ng ating naval organization. So kami we are on track, and we are even introducing innovations that would make our development faster. Of course, there are a lot of things to do. But yun nga, we are trying to also accelerate yung aming programs as well as yung absorption ng knowledge as well as skills which are really necessary to make us a real capable Navy Yes. by 20. Since sa pag-usapan na rin natin yung 2020, Jules, no? Gusto ko lang tanungin, ano po ba yung mga future plans nyo for this year? Misalo na ngayon na nalalapit ng whole week since nagkakaroon naman po kayo ng mga outreach programs. Meron Yes, po yes. ba kayong upcoming events? Upcoming events, ngayong April 1 and 2, meron kaming alternative medicine program. By Dr. Lagaya, isa siyang well-known na alternative medicine specialist. Sa April 12 and 13, meron kaming team of specialists from the National Kidney Institute at saka PGH that will conduct health fair for our community in San Antonio. Wow, that's nice. Ayan, so Carl, alam mo yung nabanggit kanina ni Sir na may mountain climbing in all pa sila. Kasi Oo nga, sobrang eh. ganda ng San Antonio, dyan sa Zambales. So Ah, doon pala talaga? yung pinakabase nila ngayon. Ngayon Sir, na nabanggit yun na yung pinaka-headquarters and all ninyo, baka may mga boss po tayo na baka maging interesado. Paano po, if ever na mag-interested sila na syempre sumali sa Philippine Navy, paano po yung maging proseso? Meron kaming recruitment center dito sa Fort Bonifacio. So lahat ng na pumasok sa Philippine Navy Doon ay po muna pupunta. pwedeng doon magpunta. Okay. And meron din kaming online Okay. na Ano po yun? application at Sa saka Facebook, sir, information. Yes, meron kaming Facebook at meron din May kaming Facebook ng Philippine website. Ayan, so Sa hanapin na lang Navy, yes. mang natin ang Philippine Navy sa Yeah. Facebook. Okay, Hey. so, sir, last message na lang to our viewers. Well, ang Navy, particularly ang Naval Education and Training Command, wants to be in the forefront of progress as well as security in our country. And we commit ourselves to doing our job the best way possible. Yes, maraming salamat, Rear Admiral Jose Renan C. Suarez, ang commander ng Naval Education and Training Command. Maraming salamat din sa salamat. inyo. Buhay Thank po you kayo. so much. Good. Okay.